Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ito. Momshi! Sir Paulo! Good morning! Masiglang bati ni Megan sabay kaway habang hawak-hawak ang basang-basahan. Nakatayo si Paulo sa gilid ng hagdan. Suot ang simpleng white shirt at itim na pantalon. Mukhang bagong gising pa. May hawak siyang tasa ng kape at ang mukha nito ay parang wala pang gana sa buhay. Tigil-tigilan mo nga ako sa kaingayan mo na naman. Iritableng sagot ni Paulo sabay lagok ng kape. Hindi mo naman ako nanay para tawagin ng mamsi. Napangisi si Megan, saka mabilis na lumapit sa amo. Kasi naman sir, parang nanay din kita. Pinapakain mo ko, pinapatulog dito sa bahay. Tapos minsan sinasabihan mo pa ako kung anong bawal at dapat gawin. Nanay vibes na yan. Napakunot ang noo ni Paulo. Kasambahay kita, hindi kita anak. Paano kung gusto ko maging nanay ng mga anak mo? Nakakalokong sagot ni Megan sabay kagat ng labi. Muntik mabuga ni Paulong iniinom na kape. Ano raw? Natawa si Megan, sabay bitin ng basahan sa balikat at tumalikod. Joke lang sir, pero kung type mo, hindi rin ako aatras. Baka nga ikaw pang sumuko. Huminga ng malalim si Paulo, pilit pinapakalma ang sarili. Megan, wala pang ang alas 8 ng umaga. Ganyan na agad ang utak mo. Anong magagawa ko kung pogi ka kasi? Malanding sagot ni Megan habang pinupunasan ng mesa. Hindi ba't dapat araw-araw may morning compliment ka? Kaya eto, Sir Paulo, good morning pogi! Napailing si Paulo at bumaba mula sa hagdan. Hindi ako natutuwa sa kalokohan mo. Hindi natutuwa pero hindi rin tinataboy. Sabat ni Megan sabay kindat. Pinilit ni Paulo na hindi siya matitinag. Lumapit siya sa sofa, umupo at binuksan ang dyaryo. Pero kahit anong pilit niyang basahin, ramdam niya ang presensyang nakatayo sa harap niya. Sir Paulo? Malambing na tawag ni Megan. Hindi tumingin si Paulo. Ano na naman? May napansin lang ako. Napabuntong hininga si Paulo. At ano na naman yun? Lumapit si Megan, halos idikit ang mukha kay Paulo. Parang mas bagay kang ngumiti. Ang sungit kasi ng aura mo. Pwede mo bang itry kahit isang beses? Para fresh ang morning? Napatingin si Paulo kay Megan. Seryoso pa rin. Hindi ko trabaho ngumiti. Di trabaho ko na lang napasayahin ka. Nakangisi si Megan. Saka biglang tinakpan ng bibig niya gamit ang dalawang daliri na parang nagpipilit ng ngiti. Napatulala si Paulo. Ramdam ang lambot ng kamay ni Megan sa kanyang pisngi. See? Gumandang umaga ko. Ani Megan sabay tawa. Agad inalis ni Paulo ang kamay ni Megan at tiningnan ng masama. Kung hindi ka lang babae. Anong gagawin mo? Malanding tanong ni Megan. Tumagilid ang ulo. Sasaktan mo ko? Hindi mo magagawa kasi deep inside, may gusto ka rin sa akin. Halos mapatigil sa hinga si Paulo. Excuse me? Sinong nagsabi? Ako. At ako rin ang ebidensya. Sabay turo ni Megan sa sarili. Kasi kung hindi mo ako gusto, sana matagal mo na akong pinaalis dito. Pero look, ilang buwan na ako rito. Alive and kicking pa rin. At alam mo kung bakit? Dahil kailangan ko ng kasambahay. Hindi nang kulangot na makulit. Kasambahay lang pala ako sa'yo. Pero sa puso ko, ikaw ay amo. At future husband ko. Napamura si Paulo sa isip. Hindi niya alam kung matatawa ba o maiinis. Ang masama, unti-unti niyang napapansin kung gaano kaganda si Megan sa malapitan. Oo, maingay at makulit si Megan pero kapag ngumiti, parang may kakaibang kuryente sa loob ng dibdib ni Paulo. Sir Paulo? Muling tawag ni Megan. Mas mahina ngayon, mas malambing. Buntis ako. Halos malaglag ang dyaryo sa kamay ni Paulo. Ano? Anong buntis? Nagpigil ng tawa si Megan at nagpa-cute. Buntis ako.
Sa pagmamahal ko sa'yo. Put. Mabilis na napahinto si Paolo. Hawak-hawak ang sentido. Megan, tigilan mo na ako. Hindi ako natutuwa. Bakit namumula ka? Sabay lapit ni Megan, halos idikit ang mukha kay Paolo. Uy, kinikilig ka no? Gusto mo rin ng lambing ko? Willing naman akong lambingin ka? Pilit na umiwas si Paolo. Tumayo ito at dumiretso sa kusina, bitbit ang kape. Pero hindi nagpahuli si Megan, agad siyang sumunod. Habang nagtitimpla ng panibagong kape si Paolo, nakasandal naman si Megan sa counter. Nakatitig lang sa kanya. Sir? Mahinang wika ni Megan. Ano na naman? Inis na sagot ni Paolo. Hindi ka ba naiilang na lagi kitang sinusundan? No, naiinis ako. Ngumisi si Megan. Pero hindi mo naman ako tinanggal. Kaya ibig sabihin, deep down, gusto mo rin talaga akong kasama. Pinisil ni Paolo ang tulay ng ilong. Megan, please. Pwede ba? Kahit isang oras lang. Tumahimik ka? Pwede. Pero may kapalit. Wala ako ibibigay sa'yo. Kahit kisa-pisngi lang? Megan! Natawa si Megan sabay turo sa mukha ng amo. Oh, ayan, namula ka na naman. Itinuloy ni Paolo ang ginagawa, pero ang ngiti ni Megan ay hindi na mabura. Okay, fine, hindi na kita aasarin. Ani Megan sabay talikod. Pero bigla siyang huminto at tumingin muli. Promise me sir kung dumating ang araw na hindi na kita inaasar, hahanapin mo rin ako. Napatingin si Paolo sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. In your dreams. Ay, talaga sir? Naghahalikan na nga tayo sa utak ko. Napahawak na lamang si Paolo sa kanyang sentido. Maya-maya, biglang bumukas ang malaking pintuan ng bahay. Pumasok si Lola Tidora, nakabarot saya at may kasamang basket ng prutas. Kahit may edad na, hindi kumukupas ang sigla ng matanda. Abay, magandang umaga sa inyong dalawa. Masiglang bati ni Lola Tidora habang tinutulak ng isa sa mga tauhan ang wheelchair niya papasok. Parang batang nakakita ng candy, agad na iniwan ni Megan ang ginagawa at mabilis na tumakbo papunta kay Lola Tidora. Lola Tidora! Ang ganda mo na naman ngayon. Bagay sa iyong kulay na yan. Fresh na fresh. Natawa ang matanda at agad niyang niyakap si Megan. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Ikaw ang nagbibigay ng sigla sa bahay na to. Halika nga rito. Miss kita. Nasa gilid lang si Paolo. Nakatayo at nakahalukip-kip. Nakamasid sa dalawa. Lola, huwag mo masyadong patulan yan. Maingay yan buong umaga. Agad na umikot ang tingin ni Megan kay Paolo sabay irap. Lola ang sungit talaga ng apo mo. Para bang lagi na lang ako may atraso. Kaninang umaga pa ako bumabati ng good morning pogi. Wala man lang ngiti. Ang ganda ko na nga sa pagsabi. Napahalakhak si Lola Tidora at kumindat kay Megan. Ganun ba? Abay kawawa ka naman apo kung maganda. Paolo, bakit mo sinusupladahan itong si Megan? Siya lang ang nagpapasaya rito sa bahay. Napakamot ng ulo si Paolo. Lola, trabaho niya yan. Hindi siya nandito para... Para ano? Para lang maglinis at magsilbi? Putol agad ni Lola Tidora, sabay tapik sa braso ni Megan. Megan, tama ka. Masungit talaga itong apo ko. Bata pa lang yan. Walang ibang alam kundi ang kumunot ang noo. Para bang siya lang may problema sa mundo? Agad namang tumawa si Megan sabay turo kay Paolo. Oo, di ba? Hindi ako nag-iisa sa opinyon ko. Lagot ka kay Lola. Nagsalubong ang kilay ni Paolo pero hindi siya makapalag sa presensya ng kanyang lola. Lola, hindi mo siya kilala kung gaano siya kakulit. Kakulit? Mas maganda na ang makulit kaysa tahimik na parang sementeryo tong bahay niyo. Kontra ulit ni Lola Tidora. Kung wala itong si Megan, abay baka pati mga pader dito, mangulubot sa lungkot. Yun na nga po Lola, sabat ni Megan, sabay taas ng dalawang kamay. Ako po ang life of the house.
Ako ang sunshine yung lahat. Pero si Sir Paulo, thunderstorm. Lagi ako nauulanan ng sungit niya. Hoy, Megan. Mabilis na saway ni Paulo, pero mas lalo lang natawa si Lola Tidora. Paulo, apo, pabayaan mo na siya. Mabuti ngang masayahin ang kasama mo. Alam mo bang naalala kita sa kanya nung kabataan ko? Napatingin si Paulo, gulat. Ako, Lola. Sa kanya? Oo, kasi nung bata ka, minsan akala mo rin lahat ng bagay pwedeng lokohin at asarin. Kaya tingnan mo, bumabalik sa'yo ngayon. Napasinghap si Megan at agad kumapit sa braso ni Lola Tidora. Lola, ibig sabihin po, destiny namin si Sir Paulo. Kasi kung dati siya rin po yung maloko, tapos ako ngayon ang maloko, meant to be na po kami? Hoy, wag mong isali si Lola sa kalokohan mo. Mabilis na singit ni Paulo, pero namula ang mukha niya. Tuwang-tuwa si Lola Tidora. Humahagalpak pa ng tawa. Abay, kung meant to be, edi swerte ka. Apo kong babae, maganda ka, masayahin, at higit sa lahat, hindi natatakot sa kasungitan nitong apo ko. Napataas ang kilay ni Megan, sabay taas ng kilay kay Paulo. Narinig mo yun, sir? May blessing na ako kay Lola. Hindi na nakasagot si Paulo. Umiling na lang siya sabay lagok ulit ng kape. Lumapit si Lola Tidora kay Paulo at mahinang bumulong. Pero rinig pa rin ni Megan. Paulo, apo, huwag kang matigas. Baka mamismong pagkakataon. Hindi araw-araw may taong handang magpatawa at magmahal sa'yo ng libre. Para namang kinilig si Megan sa narinig. Agad siyang sumabat. Lola, narinig ko yun ah. Libreng pagmamahal ko, Sir Paulo. Hindi mo na kailangang bumili. All-in package na ako. Napaluhod si Megan sa tabi ng wheelchair ni Lola at nagpakunwari pang umiiyak. Lola, ang hirap-hirap po. Hindi ako pinapansin ng mahal ko. Ang sungit niya. Hindi niya makita kung gaano ako kaganda at ka-charming. Hinagod-hagod ni Lola Tidora ang ulo ni Megan na parang apo na rin ng turing. Huwag ka nang mag-alala, apo. Ako nang bahala. Akong kakampi mo. Napahinto si Paulo. Hindi alam kung matatawa o maiinis. Kasi sa halip na kakampi sa kanya, parang mas kampi pa si Lola kay Megan. Si Megan naman agad na tumayo, sabay kindat kay Paulo. Oh, ayan sir, may kaalyado na ako. Good luck na lang sa'yo. At bago pa siya makasagot, magkasabay nang nagtawanan sina Megan at Lola Tidora, habang si Paulo naman ay napailing na lang. Pero sa sulok ng labi nito, may bahagyang ngiting pilit niyang pinipigil. Tanghali na at sabay-sabay silang tatlo. Si Paulo, Megan at si Lola Tidora ay nakaupo sa hapagkainan. Ang mesa ay puno ng ulam, adobo, sinigang na baboy, pritong isda at ginisang gulay na paborito ni Lola. Agad na nagsandok ng kanin si Megan. Walang kaabog-abog na parang siya na ang may-ari ng bahay. Lola, ikaw muna po. Kailangan ikaw laging first kasi ikaw ang queen dito sa mansyon. Napangiti si Lola Tidora. Ay naku, salamat apo. Marunong ka talagang rumispeto. Si Paulo naman ay nakaupo sa dulo ng mesa. Seryosong nagsasandok ng adobo sa plato. Tahimik lang siya, pero kitang-kita sa mukha niya na medyo naiirita na sa sobrang ingay ng kasambahay. O siya, Sir Paulo, ikaw naman. Ani Megan sabay hawak ng sandok. Anong gusto mo? Sinigang o gulay? Ako na magsasandok para sa'yo. Para maramdaman mo rin paminsan-minsan kung paano inaalagaan ng isang asawang kanyang mister. Nabilaukan agad si Paulo sa kanin. Megan, ano raw? Si Lola hindi na napigilan ang halakhak. Abay tama naman apo. Hayaan mo siya. Napakabuting babae nitong si Megan. Magaling mag-alaga. Baka nga mas maging masaya ka kung siyang mapapangasawa mo balang araw. Namula ang tenga ni Paulo. Lola, please. Kumakain tayo. Ano naman? Masarap pag-usapan ng love life habang kumakain. Sagot ni Lola Tidora.
Hindi ba, Megan? Tumango si Megan at nagkunwaring nahihiya. Sabay kagatlabi. Tama po kayo, Lola. Pero baka hindi pa ready si Sir Paulo sa commitment. Mukha pa rin po kasi siyang baby boy na kailangan ng guidance ko. Hoy, Mabilis na tugon ni Paulo sabay irap. hindi ako bata. Di kung hindi ka bata, ibig sabihin ready ka ng mag-asawa? Nakakalokong balik ni Megan. Hindi nakasagot si Paulo at imbis na magsalita, tumingin na lang sa plato at sinimulang sumubo ng kanin. Lola, ayan, tahimik siya bigla. Nahiya siguro kasi deep inside, ako rin talaga ang gusto niya. Paka nga, tugon ni Lola sabay kurot sa pisngi ni Megan. Hindi ba, Paulo? Hindi ka naman magsasayang ng oras sa taong wala kang pakialam. Kaya wag mong lokohin ang lola mo. Napahinto sa pagkain si Paulo. Halos mabali ang tinidor sa higpit ng hawak niya. Lola, kasambahay ko siya. Kasambahay, oo. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging asawa. Abay, ang dami kong kilalang nagsimula lang sa simpleng trabaho, pero nauwi sa magandang pag-iibigan. Love is blind, apo. Love is blind? Sabay kantang biro ni Megan, sabay turo kay Paulo. Pero hindi deaf, sir. Kaya rinig mo lahat ng banat ko sa'yo. Napailing si Paulo. Pero hindi maikakaila, halos hindi niya mapigilang mapangiti kahit konti. Habang kumakain, panay ang pang-aalok ni Megan. Sir, tikman mo tong gulay. Pampahaba ng buhay yan. Baka sakaling humaba rin ang pasensya mo sa akin. Hindi ako mahilig sa gulay. Halikan ako, sir. Mahilig ka? Sabay tawa ni Megan. Muntik nang mabuga ni Lola Tidora ang sabaw sa kakatawa. Megan, ikaw talaga? Lola, seryoso ako. Tumahimik ka na lang at kumain. Mariing sabi ni Paulo, pero nanlalaki ang mata at halatang nagpipigil ng tawa. Okay, sir. Pero pag natikman mo na ako, natikman mo na tong luto ko, hindi ka na makakahanap ng iba. Ay, Diyos ko. Napailing si Lola Tidora pero tuloy ang halakhak. Paulo, apo, wala ka nang kawala. Mukhang mamahalin ka nitong babaeng to hanggang dulo. At sa gitna ng tawanan at kakulitan ni Megan, tahimik na napaisip si Paulo. Habang pinagmamasdan ng masayahing si Megan na abalang-abala sa pagpapatawa kay Lola Tidora, hindi niya maiwasang maramdaman na may kakaiba nga talagang hatid itong si Megan sa bahay nila. Sa totoo lang, mas nagiging magaan ang lahat. Kahit gaano pa siya kainis kay Megan. Maagang umalis sina Paulo at Megan kinabukasan. Sa kotse pa lang, hindi pa tumitigil ang bibig ni Megan. Sir Paulo, sure ka ba na gusto mo ko isama sa opisina mo? Baka akalain ng mga empleyado mo, girlfriend mo ko. Aba, hindi ko yun tatanggihan Pwede kong i-confirm anytime. Hindi kita girlfriend. Assistant lang kita ngayon. Kaya huwag kang gumawa ng eksena. Sagot ni Paulo, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ngumisi si Megan at sinadyang idikit ang mukha sa gilid ni Paulo. Assistant daw, pero pinapasama sa opisina. Baka naman, sir. Gusto mong may kasama ka lang para hindi ka lonely? Aminin mo na kasi, crush mo rin ako. Napairap si Paulo pero bahagyang ngumiti. Megan, kung crush kita, matagal na kitang tinanggal dito para hindi na ako nahihirapan. Napanganga si Megan. Ano yun? Compliment ba yun o insulto? Pero sige, compliment na lang. Ang ibig sabihin lang yan, sobrang ganda ko kaya nahihirapan kang pigilan ng sarili mo. Hindi na sumagot si Paulo at bahagyang napailing, pero hindi na itagong ngiting sumilip sa labi niya. Pagdating sa opisina, agad silang pinagmasdan ng mga empleyado. Nakasuot ng simpleng blouse at skirt si Megan, pero dahil sa natural niyang aura, parang lumiwanag ang buong reception area. Good morning, Sir Paulo. Bati ng sekretarya. Pero bago pa makasagot si Paulo, si Megan na agad ang sumingit. Good morning din. Ako pong bago niyong future boss wife. Assistant pala ngayon.
Nagulat ang sekretarya na patingin kay Paolo. Napailing lang ito at pinandilatan si Megan. Tigilan mo nga ako. Halika na. Pagpasok nila sa opisina ni Paolo, agad umikot si Megan sa swivel chair ni Paolo at naupo. Wow, sir! Ang laki ng office mo. Bagay na bagay mag-date dito. Megan, bumaba ka riyan. Akin yung upuan. Eh bakit? Hindi ba pwedeng makishare? O baka naman gusto mong upuan kita? Napahinto si Paolo, natulala sa sinabi ni Megan. Nang makita ni Megan na namula ang tenga ni Paolo, agad siyang tumawa ng malakas. Uy sir, kinilig ka no? Aminin mo na kasi. Kung hindi ka lang babae, sinabunutan na kita. Sagot ni Paolo, pero halatang nahihirapan siyang pigilan ng ngiti. Biglang tumayo si Paolo at lumapit kay Megan. Nakasandal sa mesa. Tinitigan niya ito ng diretso, seryosong mga mata. Alam mo, Megan. Dahan-dahang wika ni Paolo. Napakagatlabi si Megan. Ano yun, sir? Lumapit pa si Paolo, halos magdikit na ang mukha nila. Minsan, gusto rin kitang gantihan sa pang-aasar mo. Nanlaki ang mata ni Megan, natigilan. Talaga? So, ibig sabihin? Ngumisi si Paolo, saka bahagyang inilapit ang labi sa tenga ni Megan. Kaya lang, mas malakas akong mang-asar. Eh? Napasigaw si Megan, sabay talon palayo sa upuan. Namumula ang pisngi, hindi malaman kung matutuwa ba o maiinis. Grabe ka sir, nilandi mo ako pabalik? Tawa lang ang sinagot ni Paolo, saka umupo na sa swivel chair niya na parang walang nangyari. Magtrabaho ka na, huwag ka masyadong mag-assume. Pero sa loob-loob ni Paolo, aliw na aliw siya sa reaksyon ni Megan. At si Megan, kahit nagrereklamo, hindi rin maitagong ngiti at kilig. Sir Paolo, bulong ni Megan habang nakatayo sa gilid. Kahit suplado ka, bagay sa'yong ngumiti. Kaya huwag kang magtaka kung lalo kitang mahalin araw-araw. At doon na nga, muling napailing si Paolo pero hindi niya napigilang muling mapangiti. Makalipas ang ilang minuto, abala si Paolo sa pagbabasa ng mga dokumento habang si Megan naman ay nakaupo sa maliit na couch. Pero hindi pa rin tumitigil sa pangungulit. Sir, ang boring mo. Araw-araw ganito ka lang ba dito sa office? Paper, sign, magbabasa, tapos repeat? Hindi siya nilingon ni Paolo. Megan, trabaho ko to. Hindi to comedy bar. Eh di gawing comedy bar. Ako ng host. Sagot ni Megan sabay taas ng kamay na parang may hawak na mic. Ladies and gentlemen, please welcome ang pinakasupladong boss sa buong Pilipinas, Sir Paolo! Hindi napigilan ni Paolong mapatingin sa kanya at natawa ng mahina. Kahit pilit niyang tinatago, lumapit si Paolo seryosong tingin. Alam mo Megan, minsan napapaisip ako kung sadyang gusto mo lang ako inisin o gusto mo talaga ako. Both. Mabilis na sagot ni Megan sabay tawa. Gusto kitang asarin kasi gusto talaga kita. Gets mo na ba? Bahagyang napangiti si Paolo pero lumapit pa siya. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng mukha nila. Kung gusto mo talaga ako, kaya mo bang tumahimik kahit 2 minuto lang? Nagulat si Megan. Napakagatlabi. Depende. May reward ba? Ganito. Dahan-dahang yumuko si Paolo. Halos magdikit na ang kanilang labi. Ramdam ni Megan ang mainit na hininga ni Paolo. Kung tatahimik ka. Kung tatahimik ako? Bulong ni Megan hindi na makagalaw. Baka alikan kita. Nanlaki ang mata ni Megan na tigilan. Tahimik ka muna, okay? Tumango si Megan. Good girl. At kagatlabi si Megan na pinipigilan ng kilig na nararamdaman. Ilang araw ang lumipas at madalas nang kasama ni Paolo si Megan sa opisina. Kaya kilala na si Megan ng mga empleyado at tuwang-tuwa rin ng mga ito sa kanya. Gabi na tahimik ang buong mansyon. Nakaupo si Paolo sa leather chair. Nakasandal pero halatang iritado. Hawak ang baso ng whiskey habang tinititigan ang mga papel na halos hindi na niya mabasa dahil abala ang isip.
Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang taong hindi niya maalis sa isip, si Megan. Mula nang dalhin niya ito sa opisina ilang linggo na ang nakakalipas, hindi pa rin talaga tumitigil ang kakulitan nito. Sa opisina, sa bahay, sa hapagkainan, kahit sa simpleng paglalakad, naroon si Megan, laging makulit. Napabuntong hininga si Paulo at bahagyang ibinaba ang baso. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang epekto ni Megan sa kanya. Oo, nakakainis. Pero sa likod ng lahat ng yon, hindi rin niya maikakaila na may kung anong aliw na naidudulot ang kakulitan ni Megan. Kuya? Boses ng isang pamilyar na taong umalingaw-ngaw mula sa pinto. Si Paula, nakatayo roon, nakapajama, hawak ang isang mug ng tsaa. Bakit nakasimangot ka na naman? Hindi ba tapos na ang meeting mo kanina? Paula, ani Paolo napapailing. Hindi meeting ang problema ko. Tao. Lumapit si Paula, umupo sa tapat ng mesa at naglagay ng mug sa ibabaw. Tao? Sino? Huwag mong sabihing. Umikot ang mga mata ni Paula, agad na may idea. Si Megan? Sumimangot si Paolo at napahilig sa upuan. Exactly. That girl is driving me insane. Napatawa si Paula. Tinakpan pa ang bibig para hindi siya masyadong mag-ingay. Kuya naman, simulat sa pool pa lang, alam na nating lahat na hindi ka sanay sa mga kagaya niya. Pero seriously? Siya ang iniisip mo ngayon? Hindi ang stock market, hindi ang next project, kundi si Megan? Tumikim si Paulo, pilit na pinipigilan ng inis. Hindi to biro, Paula. Wala nang araw na walang eksena ang babaeng yun. Sa opisina, nakakagulo siya. Lahat ng tao nakikisama sa kanya. Natutuwa. Ako lang naiirita. Imbis na tahimik ang paligid, may pag-good morning song siya. Kung hindi ba naman kabaliwan yun? Good morning song? Halos maiyak sa tawa si Paula. Grabe! Gusto ko yung makita. Si Megan lang talagang may lakas ng loob gawin yun sa opisina mo. Humigop si Paulo ng tsaa, nakangiting nakatingin sa kapatid. Pero kuya, aminin mo, kahit nainis ka, natutuwa ka rin? Hindi. Mabilis sa sagot ni Paulo. Paula raised her brows. Talaga lang ah? Bakit pa sobra mong iniisip ngayon kung hindi ka naman naapektuhan? Umiling si Paulo, muling sumimsim ng whiskey. Nakukulitan ako. Yun lang. She doesn't know when to stop. And I don't know how to deal with her anymore. Minsan gusto ko na lang siyang paalisin. Pero lagi may dahilan para manatili siya. And everyone, lalo na si Lola, gustong gusto siya. Para bang wala na akong choice. Kuya, malumanay na sabi ni Paula, sabay abot ng kamay sa mesa para kunin ang atensyon ng kapatid. Baka naman ikaw ang walang choice kasi ayaw mo talaga siyang mawala. Napatingin si Paulo sa kapatid, nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Kung talagang ayaw mo kay Megan, matagal mo na siyang pinaalis. Alam naman nating lahat, isa kang Paulo Ferrer. Walang nakakakontra sa'yo. Lalo na pagtrabahong usapan. Pero bakit kay Megan? Iba. Bakit hindi mo kayang sabihin, tama na, tigil na, umalis ka na? Natigilan si Paulo. Totoo, may punto si Paula. Ilang beses na niyang naisip na layuan si Megan, putuli ng kung anong koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Pero sa tuwing gagawin ni Paulo, palaging may pumipigil. Napansin niyo ni Paula at lalo pa siyang ngumiti. Alam mo kuya, kung tutuusin, bagay kayo ni Megan. Ikaw na laging seryoso, suplado, walang humor. Hoy! Singit ni Paulo, kunot ang noo. At siya naman, maingay, makulit, masayahin. Opposite kayo. Hindi ba sabi mo nun? Boring ang buhay mo? Ngayon hindi na. Guess who changed that? Napanganga si Paulo, tila hindi makasagot. Pinilit niyang tanggihan pero sa puso niya, ramdam niyang tama si Paula. Simula nang dumating si Megan, may bago siyang nararamdaman. May bagong kulay ang bawat araw.
kahit gaano kairitang dala nito. Humagalpak ng tawa si Paula nang makitang ekspresyon ng kapatid. Grabe kuya, ngayon lang kita nakita na ganyang ka-confused. Kung ibang tao pa yun, siguro pinasibak mo na. Pero si Megan, you're holding on. Kaya huwag ka nang mag-deny. Aminin mo na lang, gusto mo rin ang kakulitan niya. Hindi ko siya gusto. Mabilis sa sagot ni Paolo pero mahina. Parang kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Nakakainis siya. Kung nakakainis talaga, bakit hanggang ngayon siya pa rin ang issue mo? Bakit hindi iba? O si Tito? O kahit anong business problem? Bakit si Megan? Napatigil si Paolo, napahawak sa sentido. Lalong nagulong utak niya sa sinabi ng kapatid. Ayaw niyang umamin pero unti-unting sumasagi sa isip niya na baka nga may katotohanan sa sinabi ni Paula. Habang pinagmamasdan ni Paolo ang kapatid, nagpatuloy si Paula. Mas seryoso na ngayon ang tono. Kuya, minsan, yung mga taong inaakala nating istorbo, sila palang dahilan kung bakit natuto tayong ngumiti ulit. Baka kaya hindi mo siya kayang palayasin kasi deep down, you like her. Maybe not in the way you admit to yourself pero naroon na. Tahimik na napasandal si Paolo. Mariing ipinikit ang mga mata. Sa isip niya, sari-saring alaala ni Megan ang biglang bumalik. Ang malakas nitong tawa, ang paraan ng pagpitik ng buhok habang nagbibiro, ang walang takot nitong pagngiti sa kanya kahit suplado siya, at higit sa lahat, ang paraan ng pagpapasaya nito kay Lola Tidora. Damn it. Bulong ni Paolo sa sarili. Bakit parang tama si Paula? Ngumiti si Paula at tumayo na, bitbit ang mug ng tsaa. Anyway kuya, tulog ka na. Huwag mong stress ang sarili mo. At kung sakaling dumating si Megan bukas at kantahan ka ulit ng good morning, huwag ka na magalit. Smile ka na lang. Who knows? Baka yun ang simula. Iniwan siya ni Paula sa study. Nakatulala pa rin. Hawak ang baso ng whiskey. At sa kauna-unahang pagkakataon, imbes na mainis, isang maliit na ngiti ang nabuo sa labi ni Paolo. Tumayo si Paolo, suot lamang ang maluwag na puting shirt at pajama at marahang naglakad sa pasilyo. Humunto siya sa harap ng pintuan ng guest room, ang kwartong tinutuluyan ni Megan. Mula roon, umiiyak si Megan. Kumatok si Paolo ng marahan. Megan? Mahinang tawag ni Paolo. Walang sagot. Tanging hikbi lang ang narinig ni Paolo. Hindi na siya nagdalawang isip. Marahang pinihit niya ang seradura at bumungad sa kanya ang nakatalikod na si Megan. Nakaupo sa gilid ng kama, yakap-yakap ang isang lumang litrato. Napakunot ang noo ni Paolo. Lumapit siya ng dahan-dahan. Megan. Mahinahon na sambit ni Paolo. Nagulat si Megan, mabilis sa pinunasan ng mga luha gamit ang likod ng palad. Pilit siyang ngumiti pero halatang pamumula ng kanyang mga mata. Wala to, ani Megan, paos ang boses. Sorry kung nastorbo ka. Umiling si Paolo sa kamarahang naupo sa tabi ni Megan. Hindi ako nainis. Pero bakit ka umiiyak? Sandali munang hindi sumagot si Megan. Pinisi lamang niyang larawan sa kanyang mga kamay bago siya napabuntong hininga. That anniversary ng parents ko ngayon. Bulong ni Megan. Natigilan si Paolo. Napatingin siya sa larawan. Isang masayang pamilya. Nakangiti ang dalawang magulang habang karga si Megan na bata pa. Halata sa mga mata ni Megan na yun ang pinakamamahal niyang alaala. Namimiss ko sila. Mahinang dagdag ni Megan. Kahit ilang taon na, ang sakit pa rin. Kanina ko pa sinusubukang maging okay pero hindi ko kaya. Tahimik si Paolo ng ilang sandali. Tila nag-iipon ng tamang salita. At imbes na magsalita agad, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang braso at hinila si Megan palapit. Nagulat man si Megan, hindi na siya tumutol nang tuluyan siyang niyakap ni Paolo. Bulong ni Paolo habang hinahagod ang likod ni Megan. Okay lang umiyak. Hindi mo kailangang pigilan. Doon na tuluyang bumigay si Megan. Ibinaon niya ang muka sa dibdib ni Paolo. Humahagulgol na parang batang nawalan ng takbuhan.
Ang unfair, Paolo. Bakit sila ang kinuha? Bakit ako iniwan? Hinaplos ni Paolo ang buhok ni Megan. Matagal nang ulila si Megan. Bata pa lamang siya, namatay na ang mga magulang niya at ang kanyang tita na ang nagpalaki sa kanya. Pero nung may edad na si Megan, namatay rin ang kanyang tita dahil sa heart attack kaya mag-isa na lamang siya. Wala akong sagot, Megan. Pero ang alam ko, hindi ka iniwan. Nasa iyo pa rin sila. Dito. Tinuro ni Paolo ang dibdib ni Megan sa lugar ng puso at sa lahat ng alaala na dala mo. Napatitig si Megan kay Paolo, mga matang puno ng luha. Pero Paolo, ang hirap. Kahit may mga tao sa paligid ko. Minsan pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Hindi ka mag-isa. Habang nandito ka, habang kasama mo kami, at habang nandito ako. Saglit tumikim si Paolo. Parang nahihiya siya pero diretsong tiningnan si Megan. Hindi kita pababayaan. Napakagatlabi si Megan. Totoo yan? Hindi mo ko iiwan? Bahagyang ngumiti si Paolo, bagay na bihira niyang gawin. Kung suplado ko minsan, sorry. Pero Megan, seryoso ako. Kahit gaano ka pakakulit o gaano mo ko inisin, hindi ko magagawang iwan ka. Parang unti-unting gumaan ang dibdib ni Megan. Salamat, sir. Bulong ni Megan. Walang anuman. Sige lang, ilabas mo lahat. Hindi ko naman ikukwento to kay Lola o kay Paula. Promise. Napatawa ng konti si Megan sa kabila ng luha. Buti na lang. Nakakahiya kaya. Hindi nakakahiya. Giit ni Paolo, hinahaplos pa rin ang likod ni Megan. Ibig sabihin lang, mahal mo sila at hindi mo sila nakakalimutan. At kung akong tatanungin, ang tapang mo, Megan. Matapang? Oo. Kasi kahit wala ka ng magulang, natutunan mong tumayo sa sarili mong paa. Kaya mo pang ngumiti, mangulit at magbigay ng saya sa ibang tao. Lalo na kay Lola. Hindi lahat kayang gawin yon. Napatingin si Megan sa kanya. Parang ngayon lang niya nakitang soft side ni Paolo. Akala niya dati, puro kasupladuhan lang ito. Pero ngayong gabi, nakita niyang isa pang anyo ni Paolo, isang taong may malasakit, marunong makinig at marunong umunawa. Paolo, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ngumiti si Paolo. Hindi mo kailangan bumawi. Basta kapag makulit ka ulit bukas, okay lang. Natawa si Megan kahit basa pa ng luha ang kanyang mga mata. Pwisit ka? At sa gabing yon, habang tuloy-tuloy ang marahang hagod ng kamay ni Paolo sa likod ni Megan, unti-unting humupa ang lungkot sa dibdib ni Megan. Sa huli, nakatulog si Megan sa bisig ni Paolo. Mahigpit pa rin yakap ang larawan ng kanyang mga magulang. At si Paolo, imbis na bumalik sa sariling silid, nanatili sa tabi ni Megan. Nakabantay na para bang hindi niya hahayaang muling masaktan si Megan. Kinabukasan, iba ang timpla ni Paolo. Hindi siya masungit. Pagbukas pa lang ng pinto ng opisina, bumungad na agad kay Megan ang amoy ng kape. At doon niya nakita si Paolo, nakaupo sa swivel chair niya. Nakarelax, nakataas ang paa sa lamesa habang may hawak na mug. Good morning, sunshine. Bati pa ni Paolo na may kasamang kindat. Nanlaki ang mata ni Megan. Wow! Sino ka at anong ginawa mo kay Paolo na laging nakakunot ang noo? Bahagyang natawa si Paolo at bumaba ang paa sa lamesa. Saka tumayo at naglakad papalapit kay Megan. Hindi pwedeng araw-araw suplado. Makaisipin mo naman, wala ako ibang mood. Umiling si Megan, bahagyang namula. Masanay ako sa suplado mong mukha eh. At least predictable ka. Predictable? Nagkunot ng konti ang noo ni Paolo, sabay lapit palalo hanggang halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila ni Megan. So gusto mo, unpredictable ako ngayon? Napataas si Megan pero mabilis siyang na-corner dahil nasa gilid na pala siya ng mesa. Paolo, ang aga-aga pa. Coffee pa lang iniinom mo pero para ka ng lasing. Nakangisi itong tumukod ng isang kamay sa mesa habang ang isa'y naglaro sa hawak na ballpen. Hindi ako lasing. Flirty lang. Napasingap si Megan. Flirty?
At tinaamin mo pa talaga? Yes. Napalapit pa lalong mukha ni Paolo. Kailangan ko bang ulitin? Flirty ako ngayon at ikaw ang target. Hindi makatingin si Megan, lalo na't ramdam niya ang init ng hininga ni Paolo sa pisngi niya. Teka, hindi ako sanay sa ganyan. Ikaw na lang kaya magsupla. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang umayo si Paolo, tumawa at naglakad pabalik sa mesa. Relax, Megan. Nagjo-joke lang ako. Pero... Tumigil si Paolo, tumingin ulit kay Megan nang may matamis na ngiti. Namula ka. Anong namula? Mabilis sa tanggi ni Megan sabay talikod. Kunwari inaayos sa mga papel. Your ears. Sagot ni Paolo na tatawa. Halata, hindi ka marunong magtago. Megan pressed her lips together. Pilit na hindi nagpapahalata, pero lalo lang siyang naiilang sa titig ni Paolo. Kanina lang, malungkot pa siya kagabi. Pero heto ngayon, parang binabaliw siya ng presensya ni Paolo. Nang lumapit ulit si Paolo, dahan-dahan niyang inabot ang isang papel mula sa kamay ni Megan. Imbis na normal lang ang pagkuha, sinadya nitong haplusin ang daliri ni Megan. Mabilis namang umatras si Megan. Paolo? What? Kunwari walang muwang na tanong ni Paolo, pero ang ngiti sa labi ay sobrang pilyo. Accident lang. O baka destiny? Destiny my face, sagot ni Megan, pero hindi maitagong mabilis na pagtibok ng puso niya. Umupo si Paolo sa tabi ni Megan, nakatalikod na parang wala lang, pero bago pa siya makapag-react, marahan itong bumulong. Get used to it, Megan. I think I like teasing you this way. At sa unang pagkakataon, si Megan ang hindi nakaimik. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging flirty si Paolo kay Megan at si Megan naman ay hindi makapaniwala. Minsan ay wala na siyang laban, pero nagugustuhan niya rin ang paglalandi ni Paolo sa kanya. Maagang bumaba si Paolo mula sa kanyang kwarto. Suot ang paborito niyang kulay abo na polo at itim na pantalon. Medyo antok pa siya ngunit nang makita niyang nakaupo si Lola Tidora sa mahabang sofa na parang may iniisip na malalim, agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi naman ito pangkaraniwang eksena kapag seryosong matanda. Tiyak na may kakaibang pakay. Paolo. Malamig ngunit mahinahong sambit ni Lola Tidora. Nakatingin ng diretso kay Paolo. Kailangan kitang kausapin. Bahagyang kumunot ang noo ni Paolo. Iniwan ang hawak na tasa ng kape at lumapit. Ano na naman yan, La? May utos na naman ba kayo? Huminga ng malalim si Lola Tidora sa kamarahang tumango. Hindi basta utos. Kailangan ko ng tulong mo. At hindi ko pwedeng ipagpaliban. Nakatingin lang si Paolo, nagtataka. Tulong? Ano ba yon? Umayos ng upo si Lola Tidora. Saka medyo nilapit ang mukha kay Paolo. Apo, kailangan ko ng sperm mo. Halos mabitawan ni Paolo ang tasa ng kape. What? Halos pasigaw na sagot ni Paolo. Halos mapatayo siya sa sobrang gulat. La, ano ka ba? Anong klaseng... Ano? Para saan ba yun? Tahimik lang si Lola Tidora. Para bang ordinaryo lang na humihingi siya ng asukal o kape. Kailangan ko ito para sa isang mahalagang ritual. Ritual? Umikot ang mata ni Paolo at napaupo siya ulit. Pilit na kumakalma. Lola, ang makalaso na yan ha. Ang weird. Hindi ako komportable. Pinandilatan siya ng matanda. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Akong lola mo. Hindi naman kita inilalagay sa masama. May dahilan kung bakit kailangan ko niyan. At hindi ko pwedeng sabihin pa ngayon. Pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa kahalayan. May mas malalim na dahilan. Hindi makapaniwala si Paolo. Pero La, hindi ba pwedeng ibang bagay na lang? Bakit sperm pa? Kung hindi ikaw, sino pa? Apo kita. Dugo at laman ng pamilyang kailangan. Hindi pwedeng basta kanino lang. Napakamot ng ulo si Paolo. Halatang nahihirapan. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa.
Ang problema lang, alam niyang kapag hindi siya pumayag, hindi siya titigilan ng matanda. At higit sa lahat, kahit pa may topak si Lola Tidora, hindi ito gagawa ng bagay na makakasama sa kanila. Fine. Mariin na sambit ni Paolo matapos ang ilang minuto ng katahimikan. Pero swear, dapat may matinong paliwanag ka nito balang araw. Ayoko ng ganyan ka-weird na request tapos parang wala lang. Bahagyang ngumiti si Lola Tidora, parang nakahinga ng maluwag. Salamat, Apo. Hindi mo pa alam kung gaano kahalaga ito. Balang araw, maintindihan mo rin. Sa huli, nagbigay na lang talaga si Paolo, bagamat nagtataka at naguguluhan. Habang tinatanggap ni Lolang hinihingi niya, tuwang-tuwa siyang umalis tsaka nagpasalamat kay Paolo. Samantala, maaga ring nagising si Megan, pero kakaiba ang pakiramdam niya. Habang nag-aayos siya ng mesa sa kusina, bigla na lang siyang napakapit sa tiyan. Aray! Mahinang ungol ni Megan, nanlalambot ang tuhod. Si Paolo nakalalabas lang ng kwarto, dala ang cellphone. Agad napansin ang itsura ni Megan. Megan, anong nangyari sa'yo? Napangiwi si Megan. Pinilit ngumiti pero halatang sakit na tinitiis. Siguro baka may nakain lang ako kagabi. Okay lang to. Pero hindi kumbinsido si Paolo. Agad siyang lumapit at inalalayan si Megan paupo. Hindi ka okay. Ang mukha mo namumutla na. Tapos pawis na pawis ka. Tara na sa ospital. Umiling si Megan, pilit na inaamo ang boses. Wag na, kaya ko pa. Hindi na siya pinatapos ni Paolo. Megan, wag ka matigas ang ulo. Kung hindi ka magpupumilit, mas mabuti. Wag mo tiisin yan. Halika na. Napalunok si Megan at napayuko. May bahid ng panghihina ang tinig niya. Sige na nga. Agad kinuha ni Paolo ang bag niya at inalalayan si Megan papunta sa kotse. Habang bumabiyahe sila, halos hindi mapakali si Paolo. Paulit-ulit niyang tinitingnan si Megan na nakakapit sa tiyan at pikit na pikit ng mga mata. Konting tiis na lang, Meg. Nandito lang ako. Kapit ka lang. Bulong ni Paolo sabay pisil sa kamay ni Megan. Pagdating sa ospital, sinalubong agad sila ng nurse. Ano pong nangyari? Tanong ng nurse. Sumakit bigla ang tiyan niya. Sobrang tindi raw. Kanina pa siya namumula. Mabilis na paliwanag ni Paolo. Dinala agad si Megan sa emergency room. Naiwan si Paolo sa labas, naglalakad-lakad, hindi mapakali. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya, parang siyang masasaktan. Maya-maya, lumabas ang doktor. Mr. Paolo po. Sagot ni Paolo agad, halos mabasag ang boses. Kumusta si Megan? Ano pong lagay niya? Stable naman siya, tugon ng doktor. May itinurok lang kaming gamot para maibsan ang sakit. Sa tingin namin baka may nakain lang siyang hindi maganda kaya nag-react ang tiyan niya. Pero kailangan pa rin nating obserbahan. Napabuntong hininga si Paolo. Salamat, Dok. Pwede ko ba siyang puntahan? Oo, nasa loob na siya ng ward. Pero kailangan niya ng pahinga, sabi ng doktor. Agad na pumasok si Paolo. Nakahiga si Megan, nakapikit, pero halata sa mukha ang pagod. Dahan-dahan siyang lumapit. Umupo sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok ni Megan. Megan. Mahinang tawag ni Paolo. Dumilat si Megan, medyo namumungay ang mga mata. Paolo, pasensya ka na, nadamay ka pa. Umiling si Paolo, nakakunot ang noo. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi mo kasalanan na sumakit ang tiyan mo. Tsaka, nandito naman ako para alagaan ka. Natahimik si Megan. Tinitigan lang si Paolo para bang hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Bakit? Bakit ka ganyan bigla? Parang lagi ka nang handang sumalo. Kahit hindi naman kita hinihinga ng tulong. Napahawak si Paolo sa kamay ni Megan. Pinisilyo ng marahan. Kasi ayoko makita kang nahihirapan. Hindi ko na kayang tumayo lang at manood habang nasasaktan ka. Paolo, hindi mo naman obligasyon to. Maybe not. Pero choice ko to. At kahit ulit-ulitin pa, lagi kong pipiliin na alagaan ka.
Napaluha si Megan. Mabilis na pinahid ang gilid ng mata. Ang bait mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ngumisi si Paolo, bahagyang nagbiro. Simple lang. Huwag mo na akong pag-alalahanin. Kasi kanina muntik na akong atakihin sa kaba. Alam mo ba yun? Natawa si Megan kahit mahina. Sorry na. Good. Pero kung gusto mo makabawi, pwede mo kong bilhan ng ice cream after nito. Kahit 2 scoops lang. Napatawa lalo si Megan. Medyo kinurot pa si Paolo sa braso. Grabe, may pagganon pa talaga. Ikaw nga ang mayaman. Oo naman. Hindi birong stress na dinanas ko kanina. Tsaka, ice cream with you, Megan, is more than enough. Napatitig si Megan. Ramdam ang sincerity sa mga mata ni Paolo. Promise me, Megan. Next time na may maramdaman ka, kahit maliit lang, sabihin mo agad sa akin. Ayoko maulit to. Halos mabaliw ako kanina sa takot. Napangiti si Megan. Pilit pero may lambing. Sige na, promise. Hindi na ako magiging matigas ang ulo. Good girl. Nilapit ni Paolo ang kamay ni Megan sa labi niya at hinalikan niyo ng marahan. That's my Megan. Namula si Megan. Mabilis na binawing kamay. Ano ka ba, Paolo? Baka makita tayo. Tumawa si Paolo, hindi alintana. Hayaan mo sila. Wala silang pake. Ikaw lang naman ang tinitingnan ko. Napailing si Megan pero hindi maitago ang ngiti. Kahit pagod at nangihina pa siya, ramdam niya ang gaan ng loob dahil sa presensya ni Paolo. Ilang araw rin si Megan sa ospital dahil hindi pumayag si Paolo na lumabas siya agad para raw ma-check pa siya. Kaya hinayaan na lamang ni Megan. Ilang linggo makalipas, talagang ibang-iba ng trato ni Paolo kay Megan. Simula nang makita ni Paolo na umiiyak si Megan. Pansin naman ni Megan yon at masaya siya kahit bantay sarado siya ni Paolo. Mainit pero preskong umaga. Nasa sala si Megan, nakaupo sa carpet. Nakabukas ang laptop sa harap niya habang nakahain ng chips at juice. Nakasuot siya ng oversized shirt na parang dress na lang habang nakatali ng mataas ang buhok niya. Paolo! Sigaw ni Megan sabay dampot ng chips. Halika dito, Netflix tayo. Lumabas si Paolo galing kusina. May hawak na 2 baso ng tubig. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Megan. Ayan na naman, chips agad sa umaga. Wala ka bang bala kumain ng matinong breakfast? Umirap si Megan, ngumunguya pa rin. Kontrabida ka na naman sa snacks ko. One time lang to. One time? Araw-araw ka ng one time. Nagkunwaring nagulat si Megan. Oh, talaga? Hindi ko napapansin. Tapos bigla niyang sinubong isang chip sa bibig ni Paolo. Oh, para hindi ka na magreklamo. Share tayo. Napalunok si Paolo. Hindi na nakatanggi. Ikaw talaga. Pero napangiti rin si Paolo habang napailing. Nag-click si Megan sa laptop at nag-play ng series. Habang nagpa-play ang intro, biglang humiga si Megan at idinantay ang ulo sa balikat ni Paolo. Comfortable ka ba? Of course. Alam mo bang mas comfy ka pa kaysa sa unan ko? Hindi ako magsasawa sa ganito. Napatawa si Paolo. Dahan-dahang niyakap si Megan sa balikat. Sinasamantala mo lang kasi alam mong hindi kita kayang tiisin. Exactly. At least honest ka. Tahimik silang sandali, nanonood ng palabas. Pero hindi mapakali si Megan. Ilang segundo lang, nag-angat na siya ng tingin kay Paolo. Hoy. Namiss mo ba ako nung nasa ospital ako? Napalingon si Paolo, medyo nagulat sa tanong. Ano pa ba sa tingin mo? Halos mabaliw ako sa kakaisip kung okay ka ba. Lagi akong gising hanggang madaling araw. Checking kung humihinga ka pa. Hoy, ang harsh. Biglang umupo si Megan, nakakunot ang noo pero halatang amused. Para namang naghihingalo ko nun. Napailing si Paolo, natawa na lang. Kasi naman ikaw, pasaway ka. Kung hindi pa kita pinilit dalhin sa ospital, baka anong nangyari sa'yo. Napangiti si Megan, ngumiti ng pilya.
Sandali silang nagbiruan hanggang sa bumalik ang katahimikan habang nanonood. Pero hindi mapigilan ni Paolo na tumingin kay Megan. Nakita niyang abala si Megan sa pagtawa sa mga eksena. Parang wala nang iniisip kundi kasiyahan. Megan. Alam mo bang nakaka-addict kang panoorin? Napahinto si Megan, natigilan, tapos dahan-dahang tumingin kay Paolo. Ha? Ano? Seriously, mas masarap ka pang panoorin kaysa sa Netflix. Namilog ang mata ni Megan, tapos napakagat-labi para pigilan ang tawa. Weh, corny mo. Ikaw na yan eh. Hindi na nakatiis si Megan, tumawa ng malakas, halos mapahiga ulit sa sahig. Paolo, promise. Minsan hindi ko alam kung seryoso ka ba o nangaasar lang. Pwede namang both. Naghabol ng hininga si Megan sa katatawa, tapos dumapa sa sofa tumingin kay Paolo. Alam mo Paolo, parang nagiging habit mo na ang alagaan ako. Hindi ka ba mapapagod? Umiling si Paolo, diretsong sagot. Hindi ako mapapagod sa'yo. Napakurap si Megan, hindi na nakatawa. May init na gumapang sa pisngi niya, kaya ang ginawa niya, tinakpan ng throw pillow ang mukha niya. Uy, ba't ka nagtatago? Wala, nainis ako. Bakit? Kasi, ba't mo ba lagi akong pinapakilig ng ganito? Hindi healthy. Natawa si Paolo, hinila ang unan para makita ulit ang mukha ni Megan. Kung hindi healthy, bakit bumibilis ang tibok ng puso mo tuwing nandito ako? Namula lalo si Megan sabay tulak sa kanya. Hala, ang kapal ng mukha mo. Pero imbes na umatras, niyakap siya ni Paolo ng mahigpit. Seryoso ako, Megan. Kahit gaano ka pa kakulit, kahit ilang beses mo pa akong asarin, hindi ako mapapagod. Kasi ikaw to. Ikaw si Megan. Napatigil si Megan. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Paolo. Ramdam din niya ang sincerity sa bawat salita. At kahit gusto niyang magbiro ulit, hindi niya magawa. Paolo? Thank you. Para saan? Para sa lahat. For staying. At sa hindi pagpapaalis sa akin dito. For not giving up kahit ang kulit-kulit ko. Hindi ko kaya. Kasi kung wala ka, hindi ko alam kung ngingiti pa ba ako. Tumulong isang luha sa gilid ng mata ni Megan. Pero mabilis niya itong pinunasan. Nakaka-bad trip ka. Pinapaiyak mo ko. Then let me make it up to you. Dahan-dahan siyang kumalas, pero marahang hinalikan ang noo ni Megan. Promise, I'll always be here. Napapikit si Megan, huminga ng malalim. At sa simpleng araw na yon, naging malinaw kay Megan. Kahit makulit siya, kahit stubborn, may isang taong hindi napapagod sa kanya. Isang Paolo na laging nariyan. Isang linggong makalipas, hindi inaasahan ni Megan ang araw niya. Simple lang sana ang plano niya, magpa-check up sa clinic dahil ilang linggo na rin siyang delayed. Hindi niya inisip na magiging kakaiba ang resulta. Pag-upo niya sa harap ng doktor, ngumiti ito at binigyan siya ng papel. Congratulations, Miss Megan! Positive po kayo! Sabi ng doktor. Parang nabingi si Megan. Positive? Ano raw? Positive? As in... buntis? Tumango ang doktor. Parang normal lang. Yes, nasa 6 weeks na po kayo. Naginig ang kamay ni Megan. Halos mabitawan ng papel. But, paano? I mean, hello? Virgin pa ako? Nagkatinginan ang mga nurse sa tabi. Pilit pinipigil ang tawa. Pero si Megan hindi makatawa. Nanghina siya sa upuan, para siyang tinakluban ng langit at lupa. Paglabas niya ng klinik, agad niyang tinawagan si Paolo. Paolo, emergency! As in, major life-changing emergency! Nataranta si Paolo. Bakit? Anong nangyari? Nasaan ka? Sa labas ng klinik. Bilisan mo, baka himatayin na ako rito. Wala pang kalahating oras, dumating si Paolo. Pawis na pawis at habol hininga. Megan, ano nangyari?
May sakit ka ba? May masakit ba sa'yo? Umiling si Megan, nanginginig ang labi. Paolo, I'm pregnant. Natigilan si Paolo, parang napako sa kinatatayuan. Ano? Pregnant daw ako! Halos pasigaw na ulit ni Megan. Pero paano? Ikaw naman ang nakasaksi. Never akong, wala akong ginagawa na ganun. Virgin pa ako. Virgin? Ulit ni Paolo, namutla. Kung virgin ka, paano nga buntis ka ngayon? Pareho silang natulala. Hanggang sa dumating si Lola Tidora, nakapayong pa. Dala ang pamaypay niyang may burdang bulaklak. Parang sinadya ang timing. Oh, ayan na. Nagulat na nga kayo. Sabi ni Lola Tidora, kalmado pa. Tama na ang drama. Akong may gawa niyan. Sabay na palingon sina Paolo at Megan. Lola? Ngumiti si Lola Tidora, parang proud na proud. Oo, akong nagpaturok sa iyo, Megan. At si Milya ng apo kong itinurok. Ano? Sabay na sigaw ni Megan at Paolo. Halos mag-collapse si Megan. Lola, ano kabaliwan yan? Ako? Pinaturukan? Nang hindi ko alam? Nagtaas lang ng kilay si Lola, kampanteng nakaupo sa bangko malapit. Bakit ba kayo ganyan? Gusto ko lang namang malaman kung baog bang apo ko. Ayun, hindi pala. Effective. May baby ka na, Megan. Lola! Halos pasigaw si Paolo, pulang-pula ang muka. Anong ginawa mo? Hindi mo pwedeng basta nalang gawin yon. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Kasi kung sinabi ko, magpapadrama lang kayo. Mga torpe pa sa isa't isa. Sagot ni Lola. Kaya surprise na lang. Diba exciting? Napahawak si Megan sa sentido niya, parang sasabog ang ulo. Exciting daw? Virgin ako, Lola! Virgin! Tapos biglang pregnant? Natawa lang si Lola Tidora, parang aliw na aliw. Megan, maganda naman ang lahi ng apo ko. Ano ka ba? Lola! Halos sabay ulit na sigaw ni na Paolo at Megan. Napatakbo si Paolo palapit sa kanya. Hawak ang balikat ni Megan. I'm so sorry, Megan. Hindi ko alam na magagawa to ni Lola. Promise, wala akong alam. Namumulat nanginginig si Megan. Halos himatayin sa galit at hiya. Anong gagawin ko ngayon, Paolo? May baby na pala ako. Baby mo rin. At hindi ko man lang pinili. Hindi mo lang ako pumayag. Napalingon ulit sila kay Lola na parang walang guilt kahit konti. Ano ba kayo? Dapat nga magpasalamat kayo. At least secured na ang future nyo. Meron na kayong bunga ng pagmamahalan. Anong pagmamahalan, Lola? Hindi nga kami magjowa. Magkaibigan lang kami. Oh? Akala ko ba may something na kayo? Lola, hindi ba dapat akong nagde-decide kung kailan ako magkaka-baby? Hindi mo pwedeng gawing experiment ang buhay namin. Ay nako, tumigil ka nga riyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman na kaya mo palang mag-anak. Abay, malaking tulong yun. Proud ako. Napatulala si Paolo, napaupo sa tabi ng kalsada, napakamot ng ulo. This is insane. Samantalang si Megan, naglalakad-lakad sa gilid. Hawak ang tiyan niya na parang hindi pa rin makapaniwala. Oh my God! May baby ako. Virgin pa ako tapos may baby na ako. Anong itatawag dito, Paolo? Virgin-lized? Napatingin sa kanya si Paolo, muntik pang matawa kahit gulong-gulo. Virginized? Ano pa ba? Halos maiyak sa inis si Megan. Kung Immaculate Conception, dapat si Mama Mary lang yun. Ako, pinagtripan lang ni Lola. Halos maluha si Paolo sa kakatawa kahit stress na stress. Seryoso ba, Megan? Ngayon ka pa nagjo-joke?
Tinuro ni Megan si Lola Tidora, galit na galit pa rin. Ano pang gagawin ko? Kung hindi ako magjo-joke, iiyak na lang ako hanggang bukas. Paolo, I'm pregnant. At ikaw ang tatay pero hindi man lang tayo nagka-moment. Napailing si Paolo, bumuntong hininga ng malalim. Lola, this is crazy. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginawa mo? Ay nako, drama-drama na naman. Basta may apo na ako, solve na ako. Kung ayaw nyo, akin na lang ang baby. Lola! Sabay na sigaw ni Megan at Paolo. Umupo si Megan, nakahawak sa tiyan, nagsasalita ng mahina. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Grabe ka, Lola. Ginawa mo akong guinea pig. Hindi guinea pig, sagot ni Lola Tidora, taas noo pa. Special project. Napatingin si Paolo kay Megan, halatang guilty. Megan, I swear, hindi ko alam to. Pero, pananagutan kita. I'll be here. I won't run away. Natahimik si Megan, nakatitig lang kay Paolo. Hanggang sa biglang tumawa si Megan ng malakas. Halong hysteria at inis. Paolo, seriously? Panagutan? Paano mo pananagutan? Nikis wala pa tayo. Halos mahulog si Paolo sa upuan. Tinakpan ng muka. Oh God. Si Lola Tidora naman tuwang-tuwa. Ayan na. Nag-uusap na kayo ng future. Kita nyo? Mission accomplished ako. Mission accomplished? Lola, baka gusto mo ring i-announce sa barangay na successful ang experiment mo. Ngumiti si Lola, kumindat pa. Good idea! No! Sabay ulit na protesta ng dalawa. At sa gitna ng lahat habang pinagtitinginan sila, isang lolang panayngiti, isang apong halos mag-collapse sa hiya, at isang dalagang birhen na biglang buntis na hindi alam kung matatawa o maiiyak. Pero isang bagay ang malinaw. Simula ngayon, hindi na magiging normal ang buhay ni na Paolo at Megan. Pag-uwi nila ay tahimik lamang sila. Tahimik ang sala matapos ang nakakagimbal na revelasyon. Nakatulala si Megan sa tiyan niya, habang si Paolo naman hindi na naman mapakali. Naglalakad pa ikot-ikot na parang nagpa-practice ng speech. Si Lola Tidora nakaupo lang sa rocking chair, kumakaway-kaway ng pamaypay. Sa wakas, huminto si Paolo at tumingin kay Megan, seryosong muka. Megan. Napalingon si Megan, nag-aalangan. Ano na naman? Huwag mo sabihing may isa ka pang sikreto, Paolo. Kasi promise, hihimatay na talaga ako. Umiling si Paolo. Huminga ng malalim. Wala na. Pero may sasabihin ako. Matagal ko nang gustong sabihin. Paolo, please, huwag ka munang magdagdag ng stress. Buntis na nga raw ako tapos. Pananagutan nga kita. Ha? Ano? Pananagutan kita. Seryoso ko. Kasi matagal na kitang mahal. Hindi lang ngayon. Hindi lang dahil may baby na tayo. Noon pa man, ikaw na talaga. Namilog ang mata ni Megan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Pero this time. Wait, ano? Mahal mo ko? Tumango si Paolo. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Oo, mahal na mahal. Kaya anong nangyari to, kahit hindi natin pinlano, kahit hindi natin ginusto, hindi ako tatalikod. I'll take care of you, of us, of the baby. Napahawak si Megan sa dibdib niya. Ramdamang mabilis sa tibok ng puso. Oh my God, Paolo. Totoo ba to? Hindi ka ba nadadala lang ng sitwasyon? Kasi baka mamaya, dala lang ng shock, tapos bigla kang magbago ng isip. Umiling si Paolo. Lumapit at umupo sa tabi ni Megan. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit pero banayad. Megan, listen. Kahit walang baby, kahit hindi ginawa to ni Lola, I was planning to tell you. I was just waiting for the right moment. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa timing.
Ang importante, malaman mo na ikaw ang mahal ko. Napatitig si Megan sa kanya, halos maluha. Paulo, bigla namang nagpalakpak si Lola Tidora. Masaya na parang nanalo sa loto. Ay, salamat sa Diyos at umamin din ng apo ko. Aba, ilang buwan ko na rin hinihintay yan. Akala ko tatanda na lang kayong dalawa na puro asaran at titigan. Lola, pwede bang wag mo munang guluhin? Sigaw ni Paolo pero namumula ang pisngi. Ngunit si Megan hindi mapigilang ngumiti. So, matagal mo na pala akong mahal? Hindi lang ngayon? Hindi lang ngayon. Since the day na nakilala kita, alam kong iba ka. Pinipigil ko lang kasi natatakot ako na baka masirang friendship natin. Tahimik si Megan saglit. Nakatitig lang kay Paolo hanggang sa unti-unti siyang ngumiti. May luha sa gilid ng mata. Alam mo ba, matagal na rin kitang mahal. Nanlaki ang mata ni Paolo, halos hindi makapaniwala. What? Oo, kaya lang natatakot din ako kasi ang sungit-sungit mo. Tapos feeling ko, wala talaga akong chance hanggang sa naging close tayo. Ang kulit-kulit natin, laging asaran, laging biruan. Akala ko hindi mo rin ako seryoso. Kaya tinago ko na lang. Oh my God. Si Paolo ay napahawak sa mukha niya, parang maiiyak sa tuwa. So all this time, we were both in love. Tapos pareho lang tayong takot umamin. Tumango si Megan sabay tawa. Exactly. Ang tanga natin, no? Super. Sagot ni Paolo sabay tawa rin. Pero agad niyang hinila si Megan papalapit at niyakap ng mahigpit. Thank you, Megan. Salamat at sinabi mo. Hindi mo alam kung gaano ko to hinintay. Umiyak na rin si Megan pero may halong saya. Paolo, hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Ang dami nang nangyari. Pero at least, sure ako sa isang bagay. Ano yun? Na mahal din kita. Yes! Biglang sigaw ni Lola Tidora. Tumayo pa mula sa rocking chair. At last, nagkaaminan na. See? Mission accomplished talaga ako. Hindi lang apo, may love story pa. Lola! Sabay na reklamo ng dalawa pero hindi maitagong ngiti. Nagpunas ng luha si Megan sabay biro. Pero Paolo, may utang ka pa sa akin. Ha? Utang? Ano yun? First kiss. Sagot ni Megan. Nakataas ang kilay pero namumula ang pisngi. Paano? Bigla na lang ako nabuntis. Pero wala man lang kiss? Hindi ba unfair? Nanlaki ang mata ni Paolo. Tapos napatawa ng malakas. Ikaw talaga. Sa lahat ng iisipin, first kiss pa rin. Totoo naman. Baka isipin ng baby natin, advance sa atin. Siya na agad tapos tayo wala pa. Hoy, totoo rin yan. Kaya Paolo, ayusin mo na. Kiss her. Para may closure ang virgin love baby triangle nyo. Lola! Halos sabay na sigaw ulit ni na Megan at Paolo, pero halatang natatawa na rin. Nagkatinginan silang dalawa at sa wakas, naglapit ang kanilang mga muka. Marahan hanggang sa nagtagpo ang labi nila. Isang halik, banayad, puno ng pagmamahal at matagal ng pinipigilang pag-ibig. Nakangiting napapikit si Megan. Finally, bulong ni Megan. Ngumiti si Paolo, hinaplos ang pisngi ni Megan. Finally. Nagpalakpak si Lola Tidora, halos sumayaw pa sa tuwa. Ay, Diyos ko, ang saya-saya ko. May apo na ako, may kasal pang paparating, at may kilig scenes pa dito sa sala. Aba, ako na atang best director. Napailing si Paolo, nakatawa habang yakap si Megan. Salamat talaga sa'yo, Lola. Kahit baliw ka. Nagkatawanan silang lahat sa sala, habang sina Paolo at Megan naman ay nagyakap. Months later, malaki na ang tiyan ni Megan at kitang-kita na ang pagiging soon-to-be mommy niya.
Kung dati ay makulit at palaban siyang babae, ngayon ay mas lalo siyang nagmumukhang baby dahil sa pagiging childish niya sa bawat kilos at hiling. Paulo, tawag ni Megan habang nakahiga sa kama, nakapamewang at nakabusangot. Gusto ko ng ice cream, yung double Dutch tapos may sprinkles. Kung wala, huwag ka nang bumalik. Si Paulo na sanay na sa mga ganitong moments ay napahawak na lang sa batok niya at natawa. Grabe ka naman, love. Para kang may bantang kasamang order. Pero sige, anything for you. Lumapit pa siya para halikan ng noon ni Megan bago lumabas. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ng kwarto, biglang nagsalita ulit si Megan. Hoy, dapat may fries din at milk tea. Yung 50% sugar lang kasi bawal ng sobrang tamis. Napailing si Paulo pero hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Yes ma'am, order received. Fries, ice cream at milk tea. Kung may kulang pa, i-text mo ko. Baka sa daan, maalala mo na naman. Sige, pero bilisan mo ah. Gutom na kaming dalawa ng baby mo. Pagbalik ni Paulo after ilang minuto, halos puno ng pagkain ang dala niya. Para siyang nag-grocery para lang kay Megan. Eto na love. Double Dutch, fries, milk tea. At bigla niyang inilabas ng stuffed teddy bear. Bonus gift para sa baby natin. Tumili si Megan na parang batang nabigyan ng candy. Ay! Ang cute! Para kay baby ba talaga to? Para sa akin? Para sa inyong dalawa. Pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang mas excited sa teddy bear kaysa sa baby. Siyempre, gusto ko may kakompetensya ka sa pag-aalaga sa akin. Paulo sat behind her at maingat na hinaplosan siya ni Megan. Hindi na kailangan ng kakompetensya, love. Kahit buong buhay ko, alagang-alaga na kita. Nakangiti lang si Megan. Sweet mo naman. Siguro kung hindi ka laging magaling mang-asar, iisipin kong angel ka. Angel nga ako. Guardian angel mo at ni baby. Kaya kahit magpa-baby ka pa araw-araw, I'm here. Napatawa si Megan ng malakas. Paulo, huwag kang corny. Pero sige na nga, I like my guardian angel. At mula noon, lalo pang naging routine ang pagiging alaga ni Paulo. Siya ang tagamasahe sa paa ni Megan kapag namamanas. Siya ang tagabilo ng midnight cravings ni Megan. Siya rin ang tagapagtanggal ng sumpong kapag bigla na lang nagiging emotional si Megan. Love, minsang sabi ni Megan habang nakayakap sa teddy bear at kay Paulo sabay. Ang sarap palang alagaan. Sana habang buhay ganito ah. Promise. Hanggang tumanda tayo, aalagaan pa rin kita. 4 na taon ang lumipas, kasal na sina Megan at Paulo at ang kanilang pagmamahal ay matibay at puno ng pagmamahalan. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at kaligayahan ng anak nilang kambal. Isang umaga, gising na si Paulo kahit hindi pa sumisikat ang araw. Nasa gilid siya ng kama. Tinatanggal ang maliit na sapatos na didinikitan ng sticker ni Fiona. Anak, bakit kaya lagi mong pinapasok sa paa kong sapatos mo? Bulong ni Paulo habang nakangiti. Sa kabilang side ng kama, gumising si Megan, nakapaot at nakabalot sa kumot. Paulo. Good morning, misis ko. Good morning din. Pero Paulo, bakit ikaw may sapatos na unicorn? Huwag mong agawin kay Fiona yan. Hindi ko inaagaw. Siyang naglagay. Sabi siguro niya bagay daw sa akin. Bagay naman, Princess Paulo. Uy, reklamo ni Paulo sabay lapit at halik sa pisngi ng asawa. Ako nga rin dito. Ikaw ang reyna. At ang mga prinsesa natin, ayun, tulog pa rin. Pareho silang lumingon sa crib na nandoon sa tabi ng kama. Magkatabi sina Fiona at Mary. Magkayakap habang mahimbing ang tulog. Napangiti si Megan. Lumambot ang mukha niya habang pinagmamasdan ng kambal. Hindi ko pa rin ma-process hanggang ngayon. 2 agad. Parang jackpot. Jackpot nga. Tugon ni Paulo. Nakayakap na rin kay Megan habang nakatanaw sa mga anak. Isang Fiona, isang Mary, parehong kahawig mo. Kaya nga lagi akong paranoid.
Baka isang araw wala na akong mukha sa pamilya natin. Oo, ika na naman. Kahit papaano, nakuha nila yung ngiti mo. Ah, ganun. So ibig sabihin, hindi lang ako driver, yaya, at taga-grocery. Contributor din pala ako sa kagandahan ng mga anak natin. Driver ka pa rin. Nagising bigla si Fiona, kumurap at ngumiti nang makitang mga magulang. Mommy? Daddy? Bulong ni Fiona, sabay kiskis ng maliit na mukha sa unan. Agad na tumakbo si Paolo palapit. Binuhat ang anak at niyakap. Good morning, Princess Fiona. Good morning, sagot ni Fiona, sabay yakap sa leeg ni Paolo. Sumunod na nagising si Mary, medyo nagdabog pa. Daddy, ako rin! Ako rin! Eto na. Sabay buhat din ni Paolo kay Mary at isiniksik ang kambal sa dibdib niya. 2 prinsesa ko, sabay-sabay. Kawawa naman ang daddy. Natawa si Megan at tumayo para abutin ng mga anak. Ay nako, Fiona at Mary, hindi mo bubuhay ang daddy niyo kung wala kayong lambing. Kaya minsan magtira din kayo para kay mommy. Love, hindi naman ako nagrereklamo. Sabi ni Paolo habang pinagmamasdan ng 3 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Kung ako lang masusunod, araw-araw kong hindi mauubusan ng energy basta kasama ko sila. So ibig sabihin, ako tangkabalang nag-uubos ng energy sa'yo? Hindi si Lola Tidora? Napahagalpak si Paolo sa tawa. Si Lola Tidora? Diyos ko, kapag nandito siya, akong lagi niyang inaaway. Paolo, ba't di mo pa pinapakain ng asawa mo? Paolo, wag mong pinapagod si Megan. Kasi naman, kung hindi dahil kay Lola Tidora, baka hindi tayo nasa ganitong sitwasyon. Napatingin sila pareho sa isa't isa, sabay na patawa. Totoo naman, kahit sobrang nakakatawa at nakakabigla ang paraan, si Lola Tidora ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Habang nag-aalmusal sila, cereal para sa kambal, sandwich at gatas para kay Megan, kape para kay Paolo. Hindi nawawala ang tawanan at kulitan. Daddy? Tanong bigla ni Fiona. Bakit lagi mong hawak si Mommy? Lagi mong hawak kamay niya? Kasi anak, kapag mahal mong isang tao, hindi mo siya bibitawan kahit kailan. Ew! Sigaw ni Mary sabay tawa. Kiss na naman kayo mamaya. Of course. Sagot agad ni Paolo, sabay halik sa pisngi ni Megan. Namilog ang mata ni Megan, kunwari nagalit. Paolo, nasa harap tayo ng mga bata. Ano naman, mas mabuti nang nakikita nila na nagmamahalan ng parents nila kaysa nag-aaway. Tumango si Fiona, inosenteng sagot. Tama si Daddy, Mommy. Happy ka naman, diba? Napatingin si Megan sa asawa. Nakita niya ang matamis na ngiti ni Paolo. Oo, sobra. Biglang tumili ang kambal sabay sigaw. Yay! Happy family! At yun ang araw-araw na eksena sa bahay nila. Hindi man perpekto, pero puno ng pagmamahal, tawanan at lambingan. Kinagabihan, habang tulog na ang kambal, magkatabi silang nakahiga ni Paolo sa kama. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mahihinang hilik ni Fiona at Mary'ng maririnig. Hinaplos ni Paolo ang buhok ni Megan at bumulong. Love, salamat for saying yes to me noon. For staying, for building this family with me. Napatingin si Megan sa kanya, nakangiti ng malumanay. Ako dapat ang magpasalamat. Kasi kung hindi mo ako minahal, baka wala akong Paolo ngayon. At walang Fiona at Mary nagigising sa buhay ko araw-araw. Hinalikan siya ni Paolo sa noo, marahan pero puno ng emosyon. Promise ko, Megan, hanggang tumanda tayo, hanggang sa maging lola at lolo tayo, hindi ako magsasawang hawakan ng kamay mo. Hindi kita bibitawan. Ngumiti si Megan, may luhang tumulo pero masaya. At ako rin, promise ko. Wala nang takas sa akin, Paolo. Forever na to. At sa katahimikan ng gabing yon, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naramdaman nila na ang pagmamahalan nila, kahit nagsimula sa isang napaka-weird na paraan, ay naging pinakatunay,
pinakamagandang kwento na kanilang buhay. Isang pamilya, isang pagmamahalan, at isang pangakong walang katapusan. Sa huli, ang kwento ni na Paolo at Megan at ng kanilang kambal ay nagpapatunay na hindi kailangang perpektong simula para maging masaya ang ending. At minsan ang pagmamahalan ay nagsisimula sa pangyayaring hindi inaasahan. Sa tulong ng tawanan, lambingan at pagmamahal ng pamilya. Bawat araw ay nagiging makabuluhan, lalo na kapag may makulit na lola Tidora. Ang kwento ni na Paolo at Megan ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa presensya ng pamilya at sa pagmamahal na ibinibigay nila sa isa't isa. Ang kasiyahan ng buhay ay makikita sa maliliit na sandali, kulitan, tawanan at pagkakaisa. At minsan ang mga magulang at anak ay mas lumalago sa tulong ng matatanda, tulad ni Lola Tidora, na laging nagpapaalala na ang pamilya ay pundasyon ng isang